Amen. Praise the Lord. At sa oras po ito tayo po'y darako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan ang pakikinig at pag-aaral ng Word of God na dadalhin sa atin natin beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Caloya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved Brother Pablo. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan at karangalan ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. At nagpapaabot po tayo ng pagbati sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo mamanugang natin beloved pastor. Patuloy po natin inaalala mga hindi malilimutang aral natin beloved pastor, evangelist Wildy Estrada Almeida, at gayon din sa ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga minamahal makapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, makapatiran natin dito po sa buong Olongapo City, sa ating makapatiran sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo, na sumusubaybay po sa ating banal na gawain, maligayang panonood at pakikinig sa ating banal na gawain. At kaya hindi po maminamahal, makiisa po tayo, lalo na po sa mga may sakit, may mga karamdaman, may mga idinadalangin sa ating dakilang Diyos. Makiisa po tayo sa panalangin upang minsan pandumaloy ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Manalangin po tayo. Opo, dakilang papagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal Jesus, minsan pa, malapang nang patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian. Malapang nang dalangin po namin, lang sa mo pong bawat yugto na yung banal na gawain, lang sa mo po yung mga salita, kayo po mangusap sa pamagitan po, malapang yun ng aking bibig, bigyan mo ng pananampalataya. Ang mga nanonood, ang mga nakikinig, malapang yun at abutin mo po ang kanilang mga pangailangan, pagalingin mo po sila, magimala po kayo habang pinakikinggan ng mga banal na salita. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, maminamahal, at buksan po natin ating pambungad na talata. Kolosas 3, talatang 1 hanggang 4. Dito po sa Colossus chapter 3 verse 1 up to 4. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin nyo mga bagay na nasa itaas, na kinaroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagkat si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo nakasama niya sa kaluwalhatian. Amen. 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 Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ating pagsa ay pamagatan po nating risen with Christ. Tayo ay ibinangon na kasama ni Kristo. Alam nyo mga minamahal, tunay na mga mananampalataya, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po mga minamahal ay patay na. Ibig sabihin ng patay na mga minamahal, dapat yung senses, yung 5 senses na umiiral sa atin, hindi ito magiging dahilan upang tayo po ay matisod. Hindi ito maging dahilan upang tayo maging katitisuran. At hindi po ito magiging dahilan na tayo po ay maghihina sa ating mga pananampalataya. Sinabi ng Biblia, maminamahal, na tayo ay muling binuhay nakalakip ni Kristo. Binuhay tayo nakalakip ni Kristo, maminamahal. Ibig sabihin, dati po tayo mga patay na. Ang mga Kristiyanong karapat-dapat na sa langit, maminamahal, nabubuhay na po sila sa tinatawag po, maminamahal, na banal na pamumuhay. Yung tinatawag po, maminamahal, na maka-Diyos na pamumuhay. Yung ating dating pagkatao ay patay na. Gaya ng nabasa po natin, maminamahal, na kung talagang tayo ay patay na, sabi ng banal na kasulatan, patunayan po natin. Ang sabi, ilagak natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ang mga Kristiyano, maminamahal, na patay na sa sanlibutan ito, sila po yung mga heavenly minded. Sila po, maminamahal, ay ang pag-iisip nila ay nasa bagay na sa itaas. Maminamahal. At sabi ng Biblia, heavenly minded. Ang kanilang iniisip, maminamahal, ay sabi ng Biblia, learn all you can about heaven. Ang kanilang isip ay yung paano pupunta sa langit, paano hindi mawawala. Mga minamahal, ang gantimpala natin sa langit, paano tayo mga minamahal makakasiguradong hindi pumaagaw sa atin ang langit.
Kasi alam nyo, habang nandito tayo sa sanlibutan, tayo po'y mga tagalangit na, pero lahat ng paraan gagawin ng Diablo. Ha? Kung mababasa nyo po ang Revelation chapter 12, verse 12, mga minamahal, sabi ang Diablo ay dumarating, mga minamahal, ay pumaparito na aagawin niya, nanakawin niya ang ating kaligtasan. Lahat ng paraan gagawin niya habang tayo po'y nasa sanlibutan, dahil tayo po'y tagalangit na, aagawin ni Satanas yung ating kaligtasan, aagawin niya, maminamal kung ano meron tayo. Kasi, naiinggit po si Satanas sa atin. Kasi once upon a time, siya ang naroon sa langit eh. Once upon a time, nasa kanya lahat ng kapangyarihan, nasa kanya siya ang pinakamagandang anghel na ginawa ng Diyos, siya po ang pinaka-talented, maminamal, magaling tumugtog, magaling kumanta, magaling sa lahat ng bagay, at nasa kanya lahat ng mga palamuti sa katawan. Ang mga ginto, ang mga brilyante, nandun nakapalamuti sa kanyang katawan. Hanggang siya ay nagkasala, maminamalaki tinapon sa ilalim ng hukay na siyang impyerno. Kaya nga, naiinggit po ang Diablo sa atin. Kaya sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, dapat tayo po mga mananampalataya, isipin po natin ang mga bagay na nasa itaas. Sabi ng Biblia, maminamahal, kung mababasa niyo ang John chapter 14, sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi po rito, huwag pong magulumianan ang ating mga puso. Kung tayo sumasampalataya sa Diyos, ay sumampalataya tayo sa ating mahal na Panginoon, na sa bahay ng Diyos, mga minamahal, meron tayong mga tahanang inihanda sa atin ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin sandali itong John chapter 14 verse 1 at 3 at Philippians 3:20. Dito sa aklat po ng John chapter 14, verse 1 up to 3. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. 3. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda na ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Dito po sa Filipos chapter 3 verse 20. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay nihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, dapat po nating laging alalahanin. Isipin natin tayo po'y patay na sa mundong ito, patay na tayo sa sanlibutan ito. Maminamahal, at sabi ng banal na kasulatan, atin pong isipin palagi na ang ating pagkamamayan ay makalangit. Tayo po'y tagalangit na. Sabi ng Biblia, be heavenly minded. Alamin natin ang patungkol sa langit, ang mga naghihintay na gantimpala sa atin. Sabi dito, maminamahal, huwag magilimayanan natin mga puso. Kung sumasampalataya tayo sa Diyos, ay sumampalataya sa mahal na Panginoon Kristo. Sabi sa bahay ng ating Ama sa Langit, mga minamalay, maraming mansion. In my Father's house are many mansions. Amen. Kung ikaw ay nakatira lang dito sa bahay kubo, maminamal sa langit, ang bahay mo ay mansyon. Amen. Ibig sabihin ng mansyon, ito po maminamal ay napakalaki. Meron tayong makanya-kanyang tahanan, maminamal sa langit. At ang sabi, paparoon ang ating mahal na Panginoon sa Kristo para ihanda ito, at kapag ito'y nakahanda na, siya muling babalik, maminamal, upang kung saan naroon ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, tayong lahat ay doroon. Kaya nga, sabi rito, maminamal, search the truth about the blessed place. Napakagandang lugar na ito, maminamal. Tandaan po natin, itong mundong ito, itong sanglibutan ito, nasa 2 Peter chapter 3 verse 10, wala tayong mapapala dito. Ito po'y mapupugnaw sa matinding init. Amen. Kita nyo ba, maminamal, nararamdaman yung init ngayon? Talagang napakatindi ng init. Kasi halos kalahati na po yata, maminamal, na ozone layer, kalahati na ng mundo. Maminamal, na nalusaw na yung tinatawag na ozone layer. Talagang napakatindi na ng init. At darating ang panahon, sabi ng banal na kasulatan sa 2 Peter 3:10, itong mundong ito po ay mapupugnaw sa matinding init. Ito po yung gagawing lake of fire. Ito po yung gagawing impyerno. O dagat-dagatang apoy. Dagat-dagatang apoy. Kasi ngayon, meron ng impyerno. Pero sabi ng banal na kasulatan, serve the truth about the blessed place. Sabi, isipin natin ang mga bagay na nasa itaas.
yung ating magiging kalagayan sa langit. Anong nandun sa langit? Yun ang laging isipin natin. Basahin po natin ang Revelation chapter 21 verse 4, talo natin ng 7, tapos talo natin ng 18 hanggang 21. Ito laging itanim sa isip natin para sa panahon na tayo po'y nangihina, sa panahon tayo nalulupaypay, sa panahon na parang gusto na natin sumuko sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ng Biblia, minamahal, isipin po natin ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ng mahal na Panginoong Kristo, ang langit na naghihintay sa atin. Basahin natin Revelation 21, verse 4, verse 7, at verse 18 up to 21. Dito po sa aklat po ng Apokalipsis, Kabanatang 21, talatay 4, talon ng 7, talon ng 18 hanggang 21. Sa 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. 7, talon ng 7, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Talon ng 18 hanggang 21. At ang malaking bahagi ng kuta niya ay aspe at ang bayan ay dalisay na ginto na katulad ng malinis na bubog. 19, ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe, ang ikalawa ay sapiro, ang ikatlo ay kalsedonya, ang ikaapat ay esmeralda. 20, ang ikalima ay sardonica, ang ika-anim ay sardio, ang ikapito ay krisolito, ang ikawalo ay berilo, ang ikasyam ay topasyo, ang ikasampu ay krisopasyo, ang ikalabing isa ay hasinto, ang ikalabing dalawa ay amatista, 21, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay isang perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto na gaya ng nanganganinag na bubog. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang lagi po nating italim sa isip natin. About the blessed place. Sabi, maminamahal, seek the things which above. Para hindi tayo manghihina, hindi tayo nalulupaypay, hindi nagbabago ang ating katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Lagi nating isipin ang mga bagay na naghihintay sa atin, maminamahal. At anytime, maminamahal, tayo pupunta doon sa langit. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, doon po sa langit, sabi ng Biblia, hindi na tayo luluwa. Sabi rito, hindi na tayo mga minamahal, hindi na tayo mamamatay. Hindi na magkakaroon ng dalamati o pananambitan o hirap man. Hindi na natin mararanasan yan, mga minamahal. Pero sabi ng Biblia, dapat magtagumpay po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ang tagumpay natin yun, tayo po ay magpatuloy kahit maraming mga katitisuran. Minsan may mga nakikita tayong ikahihina natin pananampalataya, pero kailangan natin magtagumpay. Ang pinaglalaban po natin dito yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang pinaglalaban po natin dito yung gantimpala natin sa langit. Nang sabi rito, ito po yung dalisay na ginto. Ang sabi, ito po, maminamal ay mga katulad po, ang lansangan ay katulad po ng dalisay na ginto at may mga malilinis na bubog. Ibig sabihin yung daanan doon, maminamal talagang sa ganda, ay talagang napakaganda, maminamal. Talagang yung daanan po doon ay padalang ginto. Talagang isang kristal na ginto. Yeah. At sabi, ang bawat pader doon, maminamal, sabi rito, ay katulad po, maminamal ng mga mahalagang bato na magkaroon ka lang ng isang tipak dito, bilyonaryo ka na. Yeah. Pero doon, pader pa lang ng bahay mo. Sabi, katulad ng haspe, sapiro, calcedonia, esmeralda, sabi rito, sardio, krisolito, berilo, topasyo, crisopasyo, jacinto, amatista. At ang mga pintuan ay 12 perlas. Sabi rito, maminamal, at ang buong lansangan, ang mga kalsada doon ay dalisay na ginto, gaya ng nanganinag na bubog. Yan po ang palaging isaisip natin. Kaya may mga mananampalataya, maminamal, na nangihinawa sa paglilingkod sa Diyos. Hindi nila iniisip yung mga bagay, maminamal, na paroroonan natin. Tandaan po natin, sa ayon sa gusto natin, mamamatay po tayo, mga minamahal. At ito pong gantimpalang ito yung makakamtan natin paglipat natin sa kabila. Kung di pa dumarating ang mahal na Panginoon,
mami na mahal, kung kunin man tayo ng malapang na pagpikit mo dito sa lupa, siya pagdilat mo sa langit. Amen. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo, ako'y naiipit sa magkabila. Gusto ko nang umuwi sa piling ng malapang, gusto ko nang umuwi sa langit. Pero dahil sa mga mananampalataya na umaasa sa aking pangangaral, ay gusto ko pang manatili sa mundo sapagkat gusto ko pa silang maakay. Marami pa akong maakay na kaluluwa sa paanan ng malang Panginoon. Ibig sabihin talagang lahat ng mga tao naganais mapunta doon sa langit. Sabi rito, mami na mahal, set your affection in things above. Ibig sabihin, mami na mahal, alisin natin yung mga makapaghihina ng ating mga pananampalataya. Sabi ng nabasa po natin kanina sa pambungad na talata sa Colossians. Sabi ng Colossians, mga minamahal, yung binasa po natin sa verse 2, lagi nating ilagak ang ating pag-isip sa mga bagay na nasa itaas. Sabi, set your affection on things above, not on things on the earth. Huwag sa mga bagay dito sa sanlibutan. Kasi dito sa sanlibutan, yung ganda ng sanlibutan, lahat ng mga nakikita natin sa sanlibutan, katulad po ng tinatawag na 7 wonders of the world, yan po, maminamal, ay daya lang ng dyablo. Lahat ng mga mababa nakikita natin sa sanlibutan na pansamantala lang yan. Para lang po yung anino, maminamal, hindi yan magtatagal. Para lang po yung reflection. Hindi nananatili. Sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Lahat ng mga bagay sa sanlibutan, maminamal, ito po'y maglalaho. Kaya ilagak natin ang mga bagay, ang ating isip sa mga bagay na nasa itaas. Sabi rito sa Biblia, sa 2 Korinto 4, talatang 18, mga bagay na nakikita ay pansamantala, pero ang mga bagay na hindi pa natin nakikita, ang langit, ito'y walang hanggan. Basahin natin ang dalawang talata, 2 Corinthians 4:18 at 1 John chapter 2 verse 15 up to 17. Dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Samantalang kami ay nagsitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapot ang mga bagay na hindi nakakikita ay walang hanggang. Amen. Dito sa 1 John chapter 2, verse 15 up to 17. Sabi dito, unang 1:15, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. 16, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. 17. At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon. Datapot ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Yan po, mami ng mahal. Kaya nga yun ang sinabi ng Biblia, mami ng mahal, na set your affection on things above. Ilagak natin ang pag-iisip natin sa mga bagay na nasa itaas. Huwag sa mga bagay dito sa lupa, sapagkat ang lahat ng bagay, sabi ng Biblia, ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita, ito po ang walang hanggan. Mami na mahal, huwag natin ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan, sapagkat ang sino mang umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Mawawala ang pag-ibig ng Diyos. Tingnan nyo, mami na mahal, yung mga mananampalataya noon, nung kapanonan ni Moses. 3 million silang mananampalataya, naglalakbay. Mula sa Egypto, lumabas sila sa Egypto, mami na mahal, papuntang Kanaan. Ito po'y simbolo. Ang Kanaan po'y simbolo ng langit, mami na mahal. Meron nakalaang langit sa kanila, may nakalaang Kanaan sa kanila. Pero habang sila'y naglalakbay, 3 million po sila. Ang kanilang isip, ang kanilang puso ay napunta sa mga bagay na nakikita. Mga nadaanan nilang mga bansa, mami na mga nadaanan nilang mga magagarbo, magagandang mga bansa, at maraming mga nakakaaliw. Maraming mga nakakahalina, mami naman na bagay doon sa mga bansa na kanilang dinaanan. Kaya nangyari po, mami na mahal, napunta yung kalang isip doon. Ang iba doon, nagsipag-asawa sila doon sa mga bansa na kanilang nadaanan. Ang iba po, mami na mahal, ay huminto na doon sa isang bansa na kanilang nadaanan at hindi na sumama sa paglalakbay papuntang Kanaan. Tuluyan na silang nag-migrate, mami na mahal, doon sa mga bansa na kanilang dinaanan, mami na mahal. Kaya nga,
Pagdating doon sa tinatawag na Kanaan, ang nakarating lang sa Kanaan, maminamahal, si Caleb at si Joshua at yung mga kabataan na ipinanganak na doon sa ilang, yung nag-iedad po, maminamahal, na 19 years old pababa. Yun lang po ang nakarating doon sa Kanaan, yung mga ipinanganak sa Kanaan, at si Joshua at si Caleb. Pero lahat ng mga mananampalataya, maminamahal, nag-edad ng 20 years old pataas, hindi po sila nakarating sa Kanaan. Pati si Moses hindi nakarating sa lupaing Kanaan. Ito'y simbolo ng langit. Simbolo ng rapture, maminamahal. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, maging spiritual tayo. Be spiritualistic, huwag tayong maging materialistic, maminamahal. Sapagkat, sabi ng banal na kasulatan, ang umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. At ang sabi, lumakad po tayo sa Espiritu. Maging spiritual po tayo, sabi ng Galatia. Mababasa natin sa Galatia 5, 16, 17, at talo natin ng 22 hanggang 23. Basahin po natin Galatians 5, 16, 17, at talo ng 22 hanggang 23. Dito po sa Galatia chapter 5 verse 16 up to 17, talon sa 22 hanggang 23. Dito po sa 16, sinabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang wag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. 22, datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa magayong bagay ay walang kautusan. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan. Sabi ng Biblia, maminamahal, walk in the Spirit that should not fulfill the lust of the flesh. Upang malabanan po natin ang lakad ng laman, maminamahal, lumakad po tayo sa Espiritu. Ano po yung paglakad sa Espiritu? Yung panalangin, pagpupuri, pagbabasa ng banal na kasulatan, paghayo, yung pagbabahagi ng ating mga testimonyo, pagbabasa ng banal na kasulatan, pagbabahagi ng banal na salita ng Diyos, o maraming paraan para makalakad tayo sa spiritual. Sabi, huwag natin gawin ang gawain ng laman. Ano yung gawain ng laman? Yung panonood ng television, pakikipagbarkada, pagpunta doon sa mga kalayawan ng sanlibutan, pamamasyal, maminamahal, mga gawaing makasanlibutan. Ang sabi rito, maminamahal, sabi rito sa verse 17, ang nasa laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang sa Espiritu ay laban sa laman, sapagat ang mga ito ay magkakalaban. Magkalaban po ang ating tinatawag na Espiritu at ang ating pita ng laman, magkalaban po yan. Kaya nga, hahadlangan niya yung gagawin ng Espiritu. Kapag tayo nagpupuri, maminamahal, tatamarin po tayo sapagat iiral po yung laman. Pag gusto natin mag-ayuno, magugutom po tayo sapagkat iiral po yung laman. Gusto nating magpatotoo, gusto nating umayo, iiral po yung laman, tatamarin po tayo. Yung ibang minsan, mahiya po tayo. Yan po yung gawain ng laman. Pero yung gawain ng Espiritu, ito po yung mga bagay na kalugod-lugod sa ating mahalang Panginoon. Sabi ng Biblia, sabi ng Galatians 5:22-23, sabi, dapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Yan po, maminamahal, ang sinabi ng Biblia. Walk in the Spirit. Kailangan namumuhay tayo sa tinatawag na 9 fruit of the Holy Spirit. Pilitin po natin maangkin yan, matanggap po natin yan, para tayo po ay maging spiritual, para tayo maging karapat-dapat sa paningin ng ating dakilang Diyos. Ang sabi, counted yourself as dead. Ibilang natin, patay na tayo, mga minamahal. Ang sabi po rito, kung babalikan po natin ng Colossians, chapter 3, verse 1 at verse 5, at mamaya sundan natin ang Roma, kapitulo 6, talatang 3 hanggang 6, italo natin ang 11. Counted yourself as dead. Bilang mananampalataya, maminamahal, dapat, kung gusto mong makarating talaga sa langit, ibilang mong patay ka na. Amen. Patay ka na. Pag ikaw ay pag ikaw ay nabubuhay pa sa sarili mo, magiging hadlang ka sa iglesia.
Magiging pasaway ka ng iglesia. Lahat ng gusto mong gawin, magagawa mo kahit manggulo ka, maminamag sa galag sa gawain. Kasi nga, hindi mo inaaring patay ka na. Dapat, kung ikaw ay Kristiyano, maminamahal, ipalagay mo sa sarili mo na ikaw ay patay na at hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili, kundi nabubuhay ka na para sa Diyos. Sabi dito, basahin natin Colossians 1 at 3, verse 1 and 5, at Roma 6, 3 hanggang 6, talo ng 11. Dito sa aklat po ng Colosas, chapter 3, verse 1, italo ng 5. Sabi dito, Colosas 3:1, kung kayo nga'y muling kung kayo nga'y muling binuhay na kaligip ni Kristo, ay hanapin ninyo mga bagay na nangasay taas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Talo na 5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan na nasa ibabaw ng lupa, pakikiyapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dito po sa Roma chapter 6, verse 3 up to 6, talon sa 11. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ay nangabautismuhan kay Kristo Jesus, nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Tayo ngay nangadibing na kalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamagitan ng kalatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo ngay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay ng muli. Na nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayuwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Sa 11, gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo tunay na mapatay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Yan po, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan. Bilang mga mananampalataya, kaya marami po mga mananampalataya, mga minamahal, ang sinasabi ko po sa inyo, mga minamahal, na talagang hindi pa karapat dapat sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, sapagkat nabubuhay pa sila sa sarili. Hindi sila, sabi, counted yourself as dead. Dapat ipalagay niyong patay na, patay ka na. Wala na yung dati mong ikaw. Amen. Hindi na ikaw ang nabubuhay sa sarili mo. Sabi ng Biblia, maminamahal, nalalaman natin ang ating dating pagkatao na kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayon ay huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Ipalagay natin patay na yung dating ikaw. Kaya sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. All things has passed away. Behold, all things are become new. Ganun po ang talagang gustong pumasok sa langit, hindi dapat umiiral pa yung dati nating pagkatao. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Galacia, Kapitulo 2, talatang 20, ako'y napako na kalakip ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Amen. Ang ikinabubuhay ko na lamang sa laman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya kay Kristo, na namatay ng dahil sa akin. Yun po ang mga totoong mananampalataya, maminamal, nabubuhay na lang para kay Kristo, hindi na sa sarili. Amen. Nakalulungkot sa mga ibang mga Kristiyano, maminamahal, talagang hindi lamang po, maminamahal, na talagang sila po'y nabubuhay pa sa kalang sarili, kundi, maminamahal, na binabagabag pa yung pananampalataya ng iba. Talagang nakakasira pa sila ng kanilang ng pananampalataya ng iba dahil hindi nila pinapalagay na sila po'y mga patay na. Sabi ng verse 11, nabasa po na Romans 6:11, gayon din naman kayo, ibilang nyo kayo mga tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Ang ikinabubuhay na lamang natin sa laman ay kinabubuhay na lang natin sa pananampalataya kay Kristo. Amen. Ibig sabihin, kung paano lumakad sa ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, maminamal, dapat maging katulad po tayo ng napaglakad ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Sabi dito, when Christ is our life, shall appear, tayo rin po, maminamahal, ay sabi magmumuhay na kasama niya. Sabi dito, pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin man tayo kasama niya sa kalulatuian. Pag nahayag ang ating mahal na Panginoon, siya po, maminamahal, ay nagpakita na, siya po ay bumaba dito sa lupa. Maminamahal, yung tinatawag na rapture.
maminamalan, sabi ng banal na kasulatan, tayo rin naman mahayag na kasama niya. We shall be like Him. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 21, basahin po natin at mamaya sa 1 Corinthians 15:51 hanggang 54, magiging katulad tayo ng kanyang kaluwalhatian kung tayo po maminamahal ay lumalakad ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Basahin natin ng Pilipos 3:21 at unang Korinto 15:51 hanggang 54. Dito sa aklat po ng Pilipos, kabanatang 3 ang talatay 21, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 up to 54, narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga buhay na muli na walang kasiraan at tayo babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayoy ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Amen. Amen. Yan po, mga minamalan, sinasabi ng banal na kasulatan. When Christ, who is our life, shall appear, tayo rin po, mga minamalan, ay maging katulad ng kanyang kalulatian. Glorified body, celestial body, mga minamalan, incorruptible body. Hindi na tayo mamamatay, magiging katulad tayo ng kalulatian ng ating pinakamamahal na Panginoon, katulad ng sinabi ng Philippians 3:21, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng kanyang katawan ng kalulatian ayon sa paggawa na may pasuko niya lahat ng mga bagay. Magiging glorified body tayo, magkakaroon tayo ng celestial body. Yung katawan panlangit, maminaman, magkakaroon po tayo ng incorruptible body. Hindi na masisira, hindi na mamamatay, hindi na tatanda, maminaman, at higit sa lahat. Sabi ng banal na kasulatan, magmamana tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya ang kauli-uling bilin dito, maminamahal, sabi rito, uling talata, 1 Timoteo 6:14, para makamtan po natin yan. Ito po ang inahabilin ng ating mahal na Panginoon bilang tayo po ay mga mananampalataya na anak ng Diyos. Basahin natin uling talata. Dito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 14, na tuparin mo ang mga utos, tuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Tuparin natin, maminamal, ang kanyang utos na walang dungis, walang kapintasan. Yan po'y makakamtan natin para kapag lagi po tayong dumadalo at tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos at hindi lamang tayo tagapakinig. Dapat po, maminamal, isa sa buhay po natin ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag tayo po'y makikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal, hindi po yung tayo po ay marunong pa sa mga nagdadala ng salita ng Diyos. Amen. Dapat tanggapin po natin ang mga salita ng Diyos at ipanalangin natin na maisagawa natin, maisakatuparan natin, maminamahal, ang mga banal na salita ng Diyos na ating napapakinggan. Tandaan nyo, maminamahal, sa mga mangangaral, 4 po yung nakaturo. 4 nakaturo, yung kanyang lalaki at yung kanyang tatlong daliri. Pero sa mga mananampalataya, isa lang ang nakaturo. Kaya mas mahirap, sa madaling salita, mas mahirap po yung mga nagdadala ng salita ng Diyos kaysa sa mga nakikinig ng mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon, sapagkat mismong mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon ang nakabantay sa atin. Kaya sa gabing ito,